Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Apostol San Simon at San Judas Tadeo. Si Saint Jude, ang paborito nating tinatawagan, nilalapitan, at hinihingan ng tulong dahil nakilala si Saint Jude bilang ang apostol, ang santo na mga nasa desperadong sitwasyon o kalagayan. Lahat tayo ay may paghihirap. Halos lahat tayo ay nangangamba dahil tayo ay nasa mabigat na kalagayan. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin bukas. Pero pinakita ng panalangin ni San Judas Tadeo na kung tayo ay mananalig sa Diyos, lalapit sa Panginoong Hesukristo, wala dapat tayong ikatakot. Dahil ang mga imposibleng sitwasyon natin ay buhay na buhay pa rin dyan ang Diyos. Kahit na mahirap ang ating pinagdadaanan, hindi tinitipid ng Panginoon ang kanyang pagpapala at grasya na pinagkakaloob sa atin. Yan naman sa banal na misang ito, hilingin natin muli ang pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos para malampasan natin ang ating mga iba't ibang pagsubok at manatili tayo sa ating misyon na nagiging daan din ng mas marami pang pagpapala sa ating buhay. At para tayo po ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng parangal ng mga apostol.
Tugunin mo ang pagdalangin ni San Simon at San Judas Tadeo para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na naguulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa paon sa langit habang panahon. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doon nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad, at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang
makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari. Ang naging ugali po niya, kapag fiesta po ng isang santo, tinatawag po niya yung mga kapangalan nito na mga nagsisimba sa kanyang parokya para bendisyonan po niya itong mga tao sa loob ng misa. Halimbawa, kapag fiesta po ni San Antonio, sasabihin ng pari, lahat po na may pangalang Antonio o Anthony, lumapit po kayo, bebendisyonan ko po kayo. Kapag fiesta naman po ng ating mahal na ina, si Maria, sasabihin ng pari, yung mga may pangalang pong Mary o Maria, lumapit po kayo, bebendisyonan ko po kayo, ibe-bless ko po kayo. Pero nung minsan daw, fiesta po ni San Judas Tadeo. Kaya sabi po ng pari, lahat po ng may pangalang Judas, tumayo. Wala daw pong tumatayo, tahimik. Kaya sabi po ng pari, o sige po, lahat ng merong pangalang Jude, tumayo po. Dito pa lang po tumayo yung mga tao, lumapit sila. Sa bagay, wala naman po sa atin dito ang gustong tawaging Judas, hindi po ba? Wala pong matinong magulang na ipapangalan niya ang kanyang anak, ang kanyang sanggol kay Judas. Pero kung babasahin po natin ang Ebanghelyo, mabuting balita, sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, dalawa po ang may pangalang Judas. Una, si Judas Iscariote, pero pangalawa, si Judas Tadeo, na kung saan pinagdiriwang natin, inaalala natin ang kanyang kapestahan ngayon. Kung kinamumuhian po natin si Judas Iscariote, dahil po sa kanyang kataksilan, mahal na mahal naman natin si Judas Tadeo. Ang tanong, bakit? Bakit ba sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo, si Saint Jude o Judas Tadeo ang palagi nating tinatakbuhan sa tuwing tayo ay nasa desperadong kalagayan? Kapag po malapit na ang board exam, punong-puno ang mga simbahan ni St. Jude na mga magte-test. Nursing man yan, teacher, accountancy, engineering, o kaya abugasya. Sa mga nadadiagnose po ng may cancer, sa mga na-stroke o na-atake, sa mga nagdadialysis, si St. Jude po ang kanilang palaging tinatawagan. Ganyan din po yung mga kapos sa buhay, yung mga hirap na hirap, yung punong-puno ng utang. Paborito pong nilalapitan si St. Jude. Hinihingan ng tulong para sila'y makabayad. Paano nga ba naging apostol ng pag-asa si St. Jude? Bakit nga ba si St. Jude ang palagi nating tinatakbuhan kapag tayo'y nahihirapan? May dahilan po dyan. Una, dahil si St. Jude po ay isa sa mga pinakamalapit sa ating Panginoong Hesukristo. Gaano siya kalapit? Siya po ay kamag-anak ng ating Panginoon. Minsan, meron po mga kapatid nating born again na nagsasabi, bakit si St. Jude pa ang nilalapitan niyo? Hindi ba pwedeng dumiretso na lang kay Jesus? Opo, pwede naman. Pero isipin niyo po ito. Kung may kamag-anak ka sa loob ng isang kumpanya, di ba? Mas mabilis lumakad yung iyong papel o yung iyong pangangailangan. Minsan kapag nagkakaroon po ako ng problema dito po sa ating provider ng cellphone, kailangan ko munang tumawag doon sa aking mga kakilala sa loob ng kumpanya para mapabilis po yung aking request. Kung ako po ay dadaan doon sa proseso, maghihintay po ako ng linggo-linggo. Kaya nagpapasalamat po ako doon sa mga kakilala ko. Hindi ko na po sasabihin kung anong kumpanya yan. Basta't nag-i-start po sa letter G. Kayo na pong bahala. Alam nyo na yun. Si St. Jude, ang apostoles, kamag-anak ni Jesus, hindi niya tinago yon. Ginamit pa nga niya yon, yung kanyang koneksyon sa ating Panginoon, para mas ilapit pa tayo sa Kanya. Kaya kapag sinasabi nating, St. Jude, ipanalangin mo kami. Para bang meron tayong kasama sa langit na bumubulong sa Diyos. Sinasabi, Lord, ito yung anak mo na hindi sumusuko, nagpapatuloy, lumalaban, nagsisikap, tulungan mo naman siya. Makakaasa tayo na meron tayong kasangga sa langit sa katauhan ni St. Jude na nilalapit ang ating mga panalangin sa Panginoon. Pero pangalawa,
Malapit tayo kay St. Jude dahil itinuturo niya ang pananampalatayang hindi sumusuko. Si St. Jude po ang larawan ng isang pusong matatag. Ang ganda nga po ng ibig sabihin ng pangalan ni St. Jude. Ibig sabihin, ang pinagpala ng Diyos. St. Jude taught us that faith does not cancel suffering, but through faith, it carries you through your suffering. Hindi naman po ibig sabihin kapag may pananampalataya ka na, mawawala na ang iyong paghihirap. Hindi po ba? Pero ano ang tulong ng pananampalataya sa atin? Tayo'y pinapalakas, tayo'y pinapatatag, tayo'y binibigyan ng panibagong buhay para malampasan natin ang ating mga suliranin. Hindi lang po deboto ng dasal si St. Jude. Siya ay isang testigo ng krus. Isa po siya sa mga apostol na nakita kung paano nagdusa ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Kaya nga ang pagdedebosyon kay St. Jude ay isang pag-aaral ng pagtitiis. Devotion to St. Jude teaches us a faith that never gives up. Ang tunay na deboto ni St. Jude ay hindi lang po nagnonovena sa kanya kapag meron silang exam o kapag meron silang utang. May problema ka o wala, magdadasal ka pa rin. Yan ang tunay na deboto. At ang tunay na deboto, nagpapatuloy silang nagdadasal, nananalangin at nananalig sa Diyos kahit na wala pang himala. Amen? Kasi ang pananampalataya, hindi po nasusukat yan sa bilis ng sagot ng ating mga dasal. Ang tunay na pananampalataya ay makikita mo sa lalim ng iyong tiwala. Amen? Tayo po mga Pilipino, sanay tayo sa hirap. Amen? Almusal po natin ang mga bagyo at baha. Tanghalian natin ang traffic at utang. Hapunan natin ang sakit at ang pagtitiis natin sa panloloko, sa korupsyon ng ating gobyerno. And yet, despite of all of these sufferings and problems in our country, in our life, meron pa rin tayong lakas ng loob. Sinasabi natin sa ating sarili, kaya ko, may awa ang Diyos. At kapag dumating na po sa punto na hindi na natin kaya, si St. Jude ang ating tinatakbuhan. Kasi alam natin, meron po tayong karamay sa ating mga pagdurusa, sa ating takot, sa ating sakit, sa pamamagitan nitong apostol na ito, na binubulong sa atin, sinasabi sa atin, huwag kang susuko. Dahil kung tayo magpapatuloy, diyan natin mararanasan ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga po, tinatawag si St. Jude as the patron of hopeless cases. Hindi po dahil hopeless tayo, kundi dahil tinuturuan niya tayo na umasa sa gitna ng kawalan. Pangatlo at kahuli-hulihan. Marami pong deboto ang nagmamahal kay St. Jude dahil marami nang napatunayang himala sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Kung pupunta po kayo sa shrine ni St. Jude bawat Huwebes, libo-libo po ang nag-aalay ng pasalamat. Ang mga pumupunta kay St. Jude, hindi lang po nagdadasal at humihingi ha. Marami po ang bumabalik nagpupuri sa Diyos dahil sinagot na ang kanilang panalangin. Yung mga dating desperado, ngayon nagpapasalamat. Yung mga dating luhaan, ngayon may ngiti na ng tagumpay. Sapagkat kay St. Jude, natagpuan po natin ang tulay patungo sa ating pag-asa, ang Diyos. Remember, my dear friends, that miracles happen when you stop focusing on the impossible. Miracles really happen when you start trusting, looking, and focusing on the God of the impossible. Bakit nga ba ang daming himala sa pamamagitan ni St. Jude? Hindi po dahil siya'y may magic, o hindi dahil palagi niyang dinadala ang mga deboto, ang mga nananalig, ang mga desperado kay Jesus. At sa totoo lang po, kami sa pamilya namin, naranasan namin ang himala ni St. Jude. Nang wala po kaming pambayad sa utang, ang nanay ko, palagi po siyang pumupunta doon sa larawan ni St. Jude sa aming simbahan. Nagtitirik, nagsisindi po ng kandila. At tingnan nyo na po, kahit na matagal na panahon, ilang years din po, umabot din po ng 13 years. Pero sa wakas,
wala na po kaming utang na binabayaran ngayon. Nung nagkasakit din po ang aking ama, na-diagnose po siya ng fatty liver. Actually, tinaningan na po yung aking tatay. Pinahanda na po namin ang aming sarili nun na baka siya'y mawala. Pero ang aking nanay, araw-araw gumigising na maaga, pupunta sa simbahan, muli nagdadasal, nagsisindi ng kandila, nananalangin kay St. Jude. At ang mabuting balita, ngayon po, normal na po ang liver ni tatay. Nung pong lumabas po ako, tumigil muna sa pag-aaral sa pagkapari. Palagi po akong pinagdadasal ng aking nanay din kay St. Jude na sana walang masama na mangyari sa akin at hari nawa ako'y makabalik, makapagtapos sa aking pagkapari. At sa awa naman po ng Diyos, nung pagbalik ko sa seminaryo, di naman po ako nakabuntis. At nakatapos po ako sa pagkapari. Marami pong temptation, pero hindi ko po ba alam, napaka-epektibo po ng panalangin ni St. Jude. Naging protection ko po siya nung ako'y nasa labas at nagtatrabaho. Si St. Jude, hindi kanya bibigyan ng mabilis na milagro, pero madalas tuturuan kanya na magtiwala ka habang naghihintay. Paparating ang milagro. Gumagawa ng himala ang Diyos. Pero ang kailangan mong gawin ay magtiwala ka habang naghihintay. To prove to God that you really trust Him, what must you do? You must trust while waiting. Have faith, have hope. Mga kapatid, lahat tayo ay may imposibleng kalagayan, kaso o sitwasyon sa buhay. Pero tandaan niyo po, walang imposibleng kaso sa Diyos. Kung ang abogado mo ay ang pananampalataya at kung ang tagapamagitan mo ay si St. Jude. Kaya mga kapatid, kung pagod ka na, kung gusto mo nang sumuko bago ka magtrabaho o matulog mamayang gabi, sabihin mo ang panalangin ito. St. Jude, tulungan mo akong mas maniwala, magtiwala. Kahit na hindi ko maintindihan, kahit na hindi ko pa nakikita, kahit na hindi ko pa nauunawaan. Maririnig mo sa iyong puso ang boses na St. Jude na bumubulong sa iyo, huwag kang bibitaw. Dahil sa iyong pananampalataya, may milagro kang makikita, may himala kang mararanasan. Kaya mga kapatid, sa banal na misang ito, tayo'y magpasalamat na sa Diyos. Minsan pa lumapit tayo, magpatulong tayo kay St. Jude na may pananampalataya at pag-asa. Sabihin natin, St. Jude, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay mga apostol at mga propeta. Lapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit
at kababang loob ni San Judas Tadeo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming maawain sa aming panalangin para sa iba, nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan. Nina Apostol San Simon at San Judas Tadeo ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
sa bukso, alyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, pinapakiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol si San Simon at San Judas Tadeo. Kami naway panatilihin na aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, tandaan niyo na mabisa ang panalangin ni San Judas Tadeo hindi dahil may magic siya o hindi dahil malapit na malapit siya sa ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo ilalapit sa Kanya, ilalapit niya tayo sa ating Panginoon. Ipapakiusap niya tayo sa Kanya. Kung gusto mong makaranas ng himala sa iyong buhay, huwag mong tignan ang mga imposibleng bagay. Pero palagi mong tignan at magtiwala ka sa Diyos na mga imposible. Miracles happen when you start looking, focusing, and trusting the God of the impossible. Kaya sa araw pong ito, lumapit po tayo kay San Judas Tadeo. Ihiling natin ang ating mga imposibleng kaso o kalagayan sa Kanya. At agad na tayong magpasalamat. Ito ay isang tanda ng ating malalim na pananalig sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.